Good morning, Philippines! Hello, world! Andito na naman ang inyong lingkod, Macaron TV. May bago na naman po tayong kwento mga chupa pips. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Hello po, Miss Maharot. Nais ko pong ibahagi ang kwento namin ng aking kumareng si Jenna. Ako po si Erwin. Naging kumare ko si Jen dahil inaanak namin ng binyag ang unang baby ng aming kaklase noong high school. Si Jenna ay high school crush ko noon. Hindi niya ako napapansin dahil sa hindi naman ako kagwapuhan. Kayumanggi ang kulay ko at halos hindi makakabili ng bagong may susuot dahil kapos kami sa pang-araw-araw. Ngunit hindi naging hadlang iyon para hindi ako makapagtapos sa aking pag-aaral. Lahat ay ginagawa ko upang makaahon sa buhay. At si Jenna noon ay ganon din. Maraming nagsasabi na ambisyosa daw ito at maraming pangarap sa buhay. Kaya piling-pili ang sinasamahan nitong tao dahil sa ayaw nito na maligaw ang landas. Kaya doon ay mas pinangarap ko siya dahil sa alam kong isa siya sa taong magtatagumpay sa buhay. Hanggang sa nakapagtapos na kami at nakahanap na ng trabaho, wala na rin po akong balita sa kanya. Hanggang sa mauso ang FB at lihim kong kinuklas ang buhay niya. Isa na siyang single parent at nagtatrabaho sa ibang bansa. Nasa mga post nito ang kanyang mga naabot sa buhay, kaya alam ko na mahirap na din ito maabot. Naisipan kong mag-message dito para kumustahin. Alam kong hindi niya ako natatandaan dahil hindi ako gaano pansinin noon. Ika nga ay nasa sulok lang para hindi mapansin. Ang importante sa akin noon ay makapasok sa eskwela para makapagtapos. Alam kong ito ang hakbang para maabot ko ang aking nais sa buhay. Kaya dahil doon ay hindi ako nabigo. Naging isang staff ako sa hotel sa Dubai. Kaya paunti-unti ay naabot ko ang aking pangarap. May sarili na akong bahay at napagawan ko na rin ng bahay ang aking mga magulang. Masaya ako noong nag-reply si Jenna, kaya nagkumustahan kami. At doon ay naalala niya pa ako. Dahil isa daw ako sa tahimik at mataas ang score lagi sa mga test. Simula noon ay nagkaroon na kami ng mabuting koneksyon. Hanggang sinimbitahan ako ng aming dating kaklase na maging ninong sa anak niya. At kinuha din ninang si Jenna. Gayon din ang iba naming malalapit na kaklase noon. Naging masaya ang buong taon ko. Dahil excited ako sa tuwing matatapos ng trabaho namin at muli ay makakausap ko na naman si Jenna na kahit sa chat lang. Hanggang sa dumating ang araw. Pag-uwi namin sa Pinas ay nagmistulang reunion niyon. Dahil sa muli ay nagkita-kita kami ng aking mga kaklase at yung iba pa sa kanila ay nagkatuluyan. Kaya halos marindi ako sa panunukso nila sa amin ni Jenna na kumare ko na noon. Naging mas malapit pa kami ni Jen, lalo na sa anak nitong si Gab, na halatang uhaw sa pagmamahal ng isang ama. At dahil gusto ko si Maring Jen ay minahal ko na rin ang anak nito.
Hindi lang sa isang bagay ko minahal ito, kundi ang lahat sa kanya ay gusto ko din. Lalo na sa kagaya niyang may pangarap sa buhay. Ang ayaw ko kasi sa isang babae na ang pananaw ay bahala na bukas. Kung pwede lahat ay mapaghahandaan ng bukas para hindi mahirapang pareho sa pagdating ng tamang panahon. Nais ko na din lumagay sa tahimik at magpursige para sa bubuing pamilya. Ngunit nagdadalawang isip ako na magtapat noon kay Maring Jen dahil baka ayaw nito sa akin. Dahil doon ay nagtipon muna ako ng lakas ng loob para magtapat dito. Ngunit unang subok ko pa lamang ay parang bigo na ako dahil nalaman kong gustong makipagbalikan ang dating nobyo nito at iyon ang ama ng anak niya. Ilang linggo ako na hindi nagparamdam sa kanya dahil sa naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Sa totoo lang, Miss Maharot, ayaw ko rin na maguluhan si Jen sa sitwasyon na mahati ang desisyon nito sa amin ng ex nito. Kahit napamahal na sila ng anak niya sa akin, ay ayaw ko pa din na masira ang nabubuong pagbabalikan nila. Kaya mas pinili ko na lang na magparaya kahit na may kulang sa buhay ko araw-araw. Dahil sa ilang linggo na ako na hindi nagbubukas ng aking account, ay hindi ko alam kung may mensahe ba ito sa akin. Pero hindi ako nakatiis. Binuksan ko ang account ko para makita kung may mensahe nga ito. Hindi nga ako nagkamali. May mga tanong ito sa akin kung bakit hindi na ako nagme-message dito. Kinukumusta niya ako kung okay lang ba ako. Kaya nag-reply ako ng okay lang naman at kinumusta ko rin sila ng anak niya. Ilang minuto pa ay nag-reply din ito sa akin. Nagtanong ito kung ano ang nangyari sa akin at hindi na ako nagpaparamdam. Ang sabi ko na lang, busy ako sa ibang gawain. Nagulat ako sa sunod na tanong nito kung may nobya na daw ba ako kaya hindi na ako nagpaparamdam. Sabi ko, pala, sana siya na lang. Kaso mukhang malabo na dahil sa tingin ko ay may tsansa na magkabalikan sila ng ama ng anak nito. Imbes na mag-reply ay tumawag ito sa akin. Niyaya ako nito na magkita kami para mag-usap ng maayos. Kaya pumayag naman ako. Nagkita kami sa plaza sa lugar namin, bandang alas 5 ng hapon. Sinalubong ako ng matamis na ngiti nito na siyang nagpabago ng pangamba ko. Kunting kumustahan at unti-unti ay napunta na sa seryosohan ang usapan namin. Tinanong ko kung may plano pa ba na balikan ang dating asawa. Nagulat ako sa sagot nito sa tanong ko. Sabi niya, kung mahal pa nito ang ama ng anak niya, ay sana matagal na itong nakipagbalikan. Pero lahat ng sakit ay ayaw na niyang balikan at ayaw daw niya na maramdaman uli na wala siyang kwentang tao. Dahil iyon ang ipinaramdam ng dating asawa nito. Kaya pala parang ayaw ng pagkakataon na makasal ito dito. Unang plano nila na magpakasal ay namatay ang lola niya. Kaya sa mismong taon na iyon ay hindi sila nakapagpakasal. Sa ikalawa naman ay nagkatrahedya sa lugar nila. Nagkasunog daw noon sa bahay nila. Kaya nagdesisyon si Jen na mag-abroad para maiahon ang nawala sa kanila. Noong nasa abroad na daw si Jen, ay nabalitaan niya na may ibang kinakasama ang asawa nito sa bahay na pinagawa. Kaya ang nangyari, noong pag-uwi niya ay nagkagulo sila ng asawa nito.
Dahil sa hindi naman sila kasal, ay si Jen ang mas may karapatan sa bahay na iyon. Ibinenta niya ito at sa mga magulang niya hinabilin ang anak nitong si Gab na 2 taon pa lamang noon. Dahil sa mga sinabi ni Jen, doon ko agad pinagtapat ang nararamdaman ko. Mula noon ay gusto ko na ito. Pero dahil sa pangarap ko noon na makaahon ang pamilya ko sa kahirapan, ay inuna ko muna. At ngayon ay may lakas na ako para may maipagmalaki sa babaeng nais kong makasama sa buhay. Namalayan na lang namin na nasa loob na kami ng isang silid na malamig, na walang kusina at tanging palikuran lang at tulugan ang meron. Doon ko napatunayan na mahal din ako ni Jen. Simula noon ay nag-usap na kami na hindi na siya magtatrabaho ulit sa abroad. Kinento din ni Jen na minsan na rin ito inabuso ng amo nito. Sinaktan ito dahil sa hindi ito pumayag sa nais na mangyari sa kanila. Dahil sa may sarili na akong bahay, ay doon ko na pinatira si Jen at ang anak nitong si Gab. 2 buwan bago ako lumipad muli pa abroad, ay napag-alaman kong nagdadalang tao na si Jen. Ipinangako ko sa kanya na pagbalik ko ay magpapakasal na kami. Muntik nang hindi natuloy ang kasal namin dahil binaha ang lugar namin dahil sa isang malakas na bagyo. Pero hindi kami nagpatinag noon. Kahit may baha, ay nilosong namin ang mataas na tubig na hanggang binti para lang matuloy ang pangako kong kasal dito. At ngayon ay 20 years na kaming kasal at 4 na ang anak namin. Tuwing maalala namin ang kasal namin, ay tinatawanan na lamang namin dahil sa nakakatawang sitwasyon ng mga away. Buong buhay naming mag-asawa ay masaya namin inalala ang mga nakakatawang pangyayaring iyon. Ang advice ko lang sa mga mag-asawa ngayon ay alalahanin ang mga masasayang nangyari sa buhay para madali ninyo malampasan ang mga problema. Hindi solusyon ang paghihiwalay para lang matakasan ang mga pagsubok niyong mag-asawa. Salamat sa pagboses ng kwento ko. God bless sa lahat. Wakas.